Simulan na po natin nagbalitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga ahensya ng pamahalaan para sa isa sa gawang malawakang paglilinis at pagtanggal sa mga nakabara sa mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Bahagi ito ng hakbang para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na't nagsimula na ang pag-iral ng habagat sa bansa. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Isang malawakang clean-up drive ang isasagawa para mabawasan ang mga pagbaha sa Metro Manila. Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga opisyal ng Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at Department of Labor and Employment. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad pakilusin ang mga ahensya at magsagawa ng mga hakbang upang babawasan at maiwasan ang pagbaha bago pa man sumapit ang kasagsagan ng tag-ulan. Kabilang sa mga hakbang ang pag-deploy ng libu-libong manggagawa sa ilalim ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantage, displaced o tupad workers upang tumulong sa paglilinis ng mga drainage system, estero, ilog at iba pang mahahalagang daluyan ng tubig. Sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na binasa ni Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng ahensya ay magtutulong-tulong para sa Oplan kontra baha. Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha. Pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetenga ng matagal katulad ng dati. Yan po ang isinasagawa sa utos ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay na rin sa Oplan kontra baha. Patuloy rin ang ahensya sa mga aktibidad nito at pagpapatupad ng mga proyekto para matiyak na magiging maayos ang mga daluyan ng tubig at mabawasan ang mga pagbaha. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nade-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So sa mga natetenggang proyekto naman ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito na tapusin ng DPWH. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Good news pa rin yun. Kasi yung paglilinis, pagtanggal ng mga basura, yung paglalim ng mga daluyan, ng mga tubig galing po doon sa ulan, talagang malaking bagay yan. Sabi nila, that's good news. Pero mayroon din tayong mga naririnig at nababasa. Yung problema sa flooding in the Philippines ay dekada ng problema. Until now, hindi daw po nabibigyan ng kalutasan. At mayroon din silang binabanggit because tama ba na yung bawat LGU, local government units, they have their own program sa flood control. Baka dapat daw po isa lang nagkukumpas nito kasi yung flood program ng isang LGU is not applicable doon sa isang LGU. Kaya baka daw ay ma-revisit ito. Isa lang dapat magkumpas. Kung pag-uusapan ng flood projects, flooding problem in the country. Hindi dapat ang LGU ay may kanya-kanyang flood control program. Parang last year yata, early this year, nabanggit yung punto na yan, Ani, sa mga balita na lumabas na yung daluyan ng tubig na galing sa ulan. Kumbaga mga kanal, creek, hindi magkakaugnay yung lahat ng syudad sa Metro Manila. Kaya yung sinasabi mo na yun, maganda nga sana kung merong ganong isang gagawing pag-aaral. Paano mapag-uugnay at mapag-iibayo pa itong daluyan ng mga tubig. Well, maganda po yun. Yung sa bayang paglilinis, napakaganda po niyan. Malaki naman talagang maitutulong. Ang panawagan lang po ng ating mga kababayan, sana maging regular.
regular. Paglilinis. That's Opo, very pati good. yung kumbaga yung dredging ng mga creek kasi yung mga maliliit na kanal papunta yan sa mga creek na yan naman ang patungo sa mga pumping station. Siguro mga ilang clean-up drive din yung nasamahan ko na talagang bumaba ako dun sa mga creek. May mga creek talaga na yung basura naghalo na ng mga putik mga lupa na dragan, yung graba na tumigas na dun sa ilalim ng pinakadaluyan ng creek. So kung yun madidredge, mas lalalim yung mga creek. Okay. Hindi lang yun sa ibabaw na basura yung ano. Kasi hindi kaya ng ordinaryong linis na ano lang yun, kailangan ng mga heavy machinery Ito doon. naman yan. Yung mga observation na yan talagang aktual na nakikita ng ating mga kababayan. Ikaw mismo nakakasaksi niyan. Pero may sinasabi din dito, it's a problem of leadership. Like for example, disiplina kasi ang kailangan doon sa mga mamamayan. Hindi ka makakakita ng basura sa kalsada, sa creek, kung disiplinado yung mga tao. Tama Paano yun. ka mag-i-impose ng discipline? Kailangan ipapakita mo doon pa lang sa barangay. Di ba? Kasi barangay talaga sa LGU dapat ipatupad yan. Kasi yung basura, kung yung mga constituents mo ay kaya mong manduhan at sasabihin mo, mayroon tayong batas, kinakailangan mag-cooperate kayo. Otherwise, pasensyahan tayo, magkukumpare tayo, magkukumare, pero papahuli ko kayo. Sana nga But ganun. Kaso, Disiplina, that's one. Mayroon din binabanggit, ano ba nangyari doon sa master plan natin? meron ba? Mayroon ba? That's a very good question. Mayroon. Mayroon yata niyan. Mga 1970s pa, mayroon mga proposal na gano'n. Where is it now? Asa na tayo? So, ang binabanggit, mga nababasa natin, mga reaksyon ng ating mga mamamayan, dekada ng problema ang tungkol sa pagbaha sa Pilipinas, pero hanggang ngayon wala pang tuldok. Hindi rin natin masisisi yung LGU kasi mayroon tayong local government code na dapat gumawa din sila ng aksyon. Pero tama ba na wala tayong isang kumpas pag pinag-usapan ang tungkol sa pagbaha? Yan ang mga aabangan natin. Ayan. Kasi may mga... Abangan talaga natin. kasi ano naman, in fairness naman, meron namang ginagawang mga aksyon, particular dito sa Metro Manila. Sinasabi nga nila ngayon daw ay fully functional na lahat ng mga pumping station dito sa Metro Manila. Dahil may mga ilang taon ng pumping station na hindi napapakinabangan ang naipaayos na. It's good thing that you mentioned that. Yung Oo. Sunog Apog, if I'm not Ayan, isa mistaken, yan. was restored already. Tas Makakatulong yun. Itong bahaing lugar dyan sa may Rodriguez ba yun? Yung mga lugar na talagang mas nilakihan na yung kanal. Yan, aabangan natin yung resulta niyan. Pero yun nga po, gaya na nabanggit natin, kasi yun yung hinaing ng mga nakakausap natin sa field nung nagpi-field tayo. Maganda po yan, yung talagang may regular na naglilinis. Kasama po kami dapat talaga sa dinidisiplina. Pero dapat din po sana regular. Yun ang natatandaan ko yun sa amin, dapat regular po yung paglilinis. Lalo na po yung, yun nga, yung mga bara, yung dredging sa mga creek dahil hindi kaya yun ng barangay level. Yes. Ng And mga opisyal ng barangay sa kanilang kapangyarihan. at the same time, appealing to Filipino people to cooperate. Please. Ayan. Dapat may bahagi rin tayo sa disiplina sa pagtatapon ng basura na bumabara sa mga kanal. And that's very important para wala na silang linisin kapag walang magtatapon ng basura. Sabi nga nung yung famous na kinalakihan kong kasabihan, basura mong itinapon. Babalik sa'yo. Ayan. 100%. Kaya wag nating gagawin po yung bagay na yon para kung ayaw nating magreklamo sa baha, umpisa natin sa sarili natin. Ayan. At samantala, binili na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na tiyaking handa na ang lahat ng mga paaralan sa muling pagsisimula ng klase. Nais ng Pangulo na magkaroon ng seamless o maayos na pagbabalik eskwela ang mga mag-aaral sa darating na Lunes, June 8. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Kahapon pinangunahan ni PBBM ang isinagawang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Kaundaran, Navotas City.
Kalinsabing nito, binigyan din ng presidente ang kahalagahan ng matutukan ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral kahit nasa elementary level pa lamang ang mga ito. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-uusapan ng college, hindi natin pinag-uusapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo. Kaya natin ginawa lahat ito. Hataw Balita ngayon. Umaasa naman sa Department of Education Secretary Sonny Angara na malaki ang may tutulong ng pagsisimula ng 3-term school calendar sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong sistema ng school calendar, hangad ng kalihim na magkaroon ng mas sapat na oras ang mga mag-aaral sa pagkatuto sa kanilang mga aralin. Well, we're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung si teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral. Sa panukalang school calendar para sa school year 2026 hanggang 2027, ang 201 school days ay hahatiin sa 3 term. Bawat termino ay magkakaroon ng mas mahaba, tuloy-tuloy na araw ng pagtuturo upang mas maayos ang facing ng mga aralin. Magkakaroon din ng nakatakdang breaks sa pagitan ng mga termino para mabigyan naman ng sapat na oras ang mga guro na makapaghanda sa lesson planning at iba pang professional tasks. Hataw Balita ngayon. Matapos ang pagbisita sa Kapitbahayan Elementary School para sa Brigada Eskwela, pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang multipurpose building sa North Bay Boulevard, Kaunlaran sa Navotas City kahapon. Ito ang nagsisilbing evacuation center ng 39 na pamilyang nawala ng tirahan dahil sa isang sunog na naganap sa barangay NBBS proper noong Enero. Personal na inalam ni PBBM ang kanilang mga pangailangan at tiniyak ang mga nararapat na tulong mula sa gobyerno. Hataw Balita ngayon. Sinimula na ng Department of Transportation at Pamahalaang Panlalawigan ng Laguna ang pagtatayo ng isang rental housing project para sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa pagtatayo ng North-South Commuter Railway Extension Project. Ayon sa DOTR, plano itong parentahan ng mula 500 pesos hanggang 700 pesos kada buwan. Nasa 242 residential units ang planong mabuksan sa mga apektadong pamilya. Target namang matapos sa June 2027 ang construction ng nasabing rental housing fee. Hataw Balita ngayon. Okay. Doon sa ating mga kababayan. Oo, gusto ko yan. Mura lang kasi, 500. Isa ka naman makakakita ng rental fee na 500 to 700 isang buwan. Kahit na sa probinsya na ganong klaseng rentahan ay hindi ka makakakita. This is because of the North-South Commuter Railway Extension Project. Oo, kasi tatamaan nung ginagawang tren yung kanilang lugar na tinitirahan ngayon. So, gagawan sila ng paraan na magkakaroon sila ng matutuluyan na bahay. Hindi man may bibigay sa kanila, pero sa tingin ko malaking tulong na ito, no? Kasi 500 piso sa isang buwan. Talaga naman. Kaya nang kitain yun ng isang ordinaryong mamamayan. Mamulod ka lang ng mga basura, kaya mo nang kitain yun. Okay. Yung mayroon din na tayo naririnig. Sabi niya, bakit pa kami pagbabayarin? Apektado kami ng construction ng project. Na-displaced kami. Nawalan kami ng tirahan. And then, pagbabayarin nyo kami. Alam nyo yung parte ng binabanggit nilang lupa, we made to understand, parang hindi naman nila pag-aari yun. Parang hindi naman nila. nag-squat lang sila doon. Ayun, so, ibig sabihin, nagmamagandang loob ngayon yung gobyerno. O sige, hindi naman ninyo pag-aari yung lupa, pero sa kabila nung ganon, eto, bibigyan namin kayo ng tirahan
may upa nga lang. may tulong pa rin sa kanila. Opo. Kasi sabi nga nung isang na-interview din natin before, nung nag-fill tayo, kwento niya, siguro sabi niya, ang tagal na naman nilang nagamit yung lupa ng libre. Diba? Hindi naman kanila yon, libre silang tumira. Ngayon kukunin na, siguro naman hindi naman siguro ikasasama ng loob nila yon. I think that's a very good... Yun yung punto nung isang nakausap natin. That's a very good point also. Kasi nga, kung halimbawa, dalaga ka, binata ka nung nagpunta doon, and then later on, nagkaanak ka na, nagkapamilya ka na noon. Dito na kami tumanda. Oo. Dito na kami ganak. Parang gano'n, sinasabi nila. Pero hindi naman nangangahulugan. Sabi ng mga sa legal point of view, sinasabi nila, it doesn't mean na kung ikaw ay 4 na po, isang dekada ka na nakatira dyan, pwede mo na angkinin yung lupa. Ayun, dahil hindi naman talaga sa'yo. Opo. So, ibig sabihin, that's one good move of the government. Dahil doon sa mga nagtatrabaho doon, mayroon pa rin kayong matitirahan, pero kailangan naman talaga kayong magbayad. Saka I think hindi naman sila magpapagawa ng hindi disenteng tirahan. Ay, syempre, sa tingin ko naman, at this point, nakakatiyak tayo na kahit papano ay mas maganda sa dati nilang kalagayan. Tama yun. At hindi naman siguro sila ilalayo doon sa kanilang lugar. Tatrabahuhan. Alam mo kasi diyan sa Laguna, madaming mga pwedeng pagpasukan na trabaho doon sa ating mga kababayan. Again, magandang balita yan kasi kahit papano ay mura ang magiging tirahan nila. Pero nauunawaan din natin na mayroon din mga babatikos niyan. Bakit nyo pagbabayarin? Na-displace nga itong mga taong ito. Hindi nyo dapat pagbayarin. Dapat binigyan nyo pa ng subsidy. Mga tipong ganon. Okay, so dapat balansihin natin na yung kanilang lupa na tinitirahan, hindi naman kanila. Kinukuha na yan ng gobyerno kasi mayroon itatayong isang napakalaking project na maraming mamamayan na makikinabang. Ayan. At pangmatagalang mapakikinabangan ng karamihan nating mga kababayan. Hindi naman sila totally pababayaan, I think, pag alis na sa kanila dahil sila di mananagot sa batas. Kaya sa isang banda, magandang balita pa rin po yan. At usapang magandang balita, ito po, good news para sa mga sumasakay ng Pasig River Ferry Service. Dahil mas palalawigin pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang operasyon ng Pasig River Ferry Service sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 3 bagong ferry stations sa kahabaan ng Marikina River. Katuwang ang private developers layo ng karagdagang ferry stations na mapabuti pa ang transport access sa mga commercial development gaya ng Eastwood, Arcovia at Bridgetown. Sa ngayon ay ongoing ang revision sa proposed design ng private developer para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at tiyaking nakaalay nito sa ginagawang rehabilitasyon ng DPWH. Hataw Balita ngayon. Eto, isang magandang balita Ay, pa rin to. gusto ko yan talaga. Ano, sumakay ng bangka? Kahit pa paano, kasi hindi naman ako sumasakay. Para makapag-aral ako, makapagsakay. Kahit ako, gusto ko yung sumasakay ng ng bangka kasi nung ako ay kabataan ko nung 19 kopong-kopong. Sige, mas matanda ako nakatira kami sa fish pond. Regular kami sumasakay ng bangka para makarating ng syudad. Kaya ang maganda yung experience na pagka nakasakay ka sa bangka o ferry, nakakapag-sightseeing ka rin na nakikita mo, saka yung feeling na nakakasakay ka sa bangka at yung convenience ng pagbiyahe sa tubig kasi, Ani, hindi kagaya ng convenience sa land travel. Okay. Alam mo kung sino sa akin nagbibigay ng ganong klaseng information? May mga friend ako sa maritime industry na sinasabi nila na na-experience nila working abroad and then sa larangan ng industriya na yan, nakikita nila sa ibang bansa, di ba? Kita mo, utilize yung kanilang mga ilog. Waterways, Oo, nandoon yung mga bangka. Mayroon silang mga business. Tuloy-tuloy yung pagninegosyo ng mga kababayan natin, yung mga mamamayan nila sa bangka, mayroon silang mga binibenta kasi yung pag-travel sa pamagitan ng bangka ay parte na ng kanilang buhay doon. Kultura nila. Opo. At the same time, ay nami-maintain nila yung kalinisan. Tama. At nag-a-attract pa ng mga turista. That's correct. Dito sa atin, mayroon yan. Siguro ilang dekada na nagsabi sa akin noon. Kung marami kang pera, mag-invest sa ganong klaseng business. Ang ganda
ganon. Sabi niya ganon, alam mo kung pagagandahin yan, napakaraming kita, turista ang pwedeng maakit. Kailangan lang talaga aayusin mo. Kasi kung dumaan ka sa Pasig, mayroon mga nakasablay na mga basura, but I think mariresolve yan sa mga susunod na panahon. Kung isa yan sa mga pagtutuunan ng pansin, yung ganong klaseng mode of transportation ay pagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan, napakaganda niyan. Napakaganda dahil mababawasan din yung bulto ng mga saksakyan dito sa kalsada. That's correct. Tapos yung sinasabi mo, ang ganda yun. Kung i-develop yung mga ilog, yan yung ilog Pasig, Yes. mapapaganda, malilinis. Tapos merong mga yung hindi lang pang kumbaga yung mga ferry, hindi lang pang commuter. Kung gusto mo na mga tourist, yung bangka-bangka lang, tapos may nang nagtitinda sa bangka, kagaya sa ibang bansa, mga floating restaurant. Alam mo, yun ang kanyang yung isang friend ko from the maritime industry, sinasabi niya na isa na yan sa mga wish niya. Sabi niya, kung marami na lang akong pera, isa yan sa mga gusto kong business. Sabi niya, may pera ka ba dyan? Ha? Sabi ko, meron 5 piso. Pero, kidding aside, that's true. Baka may mga negosyante na gustong tumulong, mag-partner with the government, di ba? Okay, ayusin natin ito. Kasi ito ay pwedeng pagmulan ng isang malaking kita. Ayan. At makakatulong din po para sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Hari nawa, sana mangyari po. Ayan, good news yung binabalita mo na yan. Samantala, ipinatatawag na po ng Land Transportation Office ang isang motovlogger na gumagawa umano ng Peking Show Cause Order o SCO ng ahensya para gamitin sa kanyang mga content. Batay sa impormasyong natanggap ng LTO, napag-alaman ng isang viral post sa social media ng nasabing motovlogger na naglalaman umano ng SCO na tila galing sa ahensya. Agad na nagsagawa ng verification ng LTO at naistiyakin na mapapangalagaan ang integridad ng mga opisyal na dokumento at proseso ng kanilang tanggapan. Nagbabala ito na ang paggawa o pagpapakalat ng mga mali o peking dokumento ay isang seryosong usapin. Binigyan din ng ahensya na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain na nagdudulot ng maling impormasyon o kalituhan sa publiko. Ipinatatawag sa isang clarificatory conference ang nasabing motovlogger upang ipaliwanag ang kanyang posts. Hataw Balita ngayon. Nasabat na pinagsangib na pwersa ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang tinatayang nasa 35.4 million pesos na halaga ng agricultural products sa isang cold storage sa Nueva Ecija. Nagugat ang operasyon ng mga otoridad matapos na makatanggap ng report hinggil sa kaduda-dudang operasyon ng nasabing cold storage facility. Dito nadiskubre na nakatago ang libo-libong bags ng mga sibuyas at bawang mula sa Holland at China. Sa ngayon iniimbestigahan na kung sino ang mga nasa likod ng nabistong smuggling habang posible ring maharap sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang importer at iba pang mga kasabwat nito. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pinawi ng palasyo ang pangamba ng publiko. Kaugnay ng panukalang 240 pesos na bayarin para sa mga biyaherong papasok at lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang naturang panukala mula sa Bureau of Immigration ay nananatili pa lamang sa yugto ng pag-aaral at wala pang pinal na desisyon para dito. Paliwanag ng palasyo, layunin ng panukalang immigration fee na ponduhan ang modernization ng border control at monitoring systems ng BI o Bureau of Immigration. Gayunpaman, binigyan diin ni Castro na anumang hakbang ay dapat isagawa ng malinaw, patas at maitiwala ng publiko. Ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito. Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal. Hataw Balita ngayon. Hiramin ko yung word ni Yusek Claire. Walang dapat ipangamba. Ay, salamat po. Ayan. Dahil proposal pa lang, pinag-aaralan. At pwede pang barilin. Yung word na barilin, hindi yung
literal na babarilin. Ibig sabihin sa amin, dito sa industriya, yung paggamit ng barilin, pwede mong cancellahin. Ayan. Pwede mong i-cancel. O hindi approve. Yes, pwedeng hindi approve. Ang binabanggit dito kasi mayroon silang project na dapat pondohan. So meaning to say they don't have fund para i-finance yung ganung klaseng project. So siguro nag-submit sila ng proposal, di ba? Kung saan kukuha ng project. Kasi ang ganda naman talaga ng ng project na yan. Where to get the fund is another problem. Now, kukunin ito doon sa mga overseas Filipino workers, yung mga manggagawa natin na nagtatrabaho sa abroad. Mayroon tayong immediate reaction na nakukuha from the side of the OFW. Sinasabi nila, why impose that? Mayroon na kaming travel tax. O nga naman. Oo, bakit i-impose nyo pa sa amin yan? That was the immediate reaction ng mga OFWs natin na nababalitaan. Hindi na, wag na. O, klaro na. Sinasabi ni Yusek Claire, proposal. Panukala pa lang at pwedeng hindi aprubahan ng Pangulo. Malay mo naman, bigyan ng pondo. Because that's a very good project. Ayan. Ayun nga yung Na tanong hindi nagkukunin sa mga Yun nga ang tanong ani ng mga netizens nung kung magbabasa ka ng comment nung ilabas yung balita na yan. Ang tanong nila agad, ba't hindi pondohan ng gobyerno? Kung ito ay makakatulong sa border control at modernization ng ating customs, bakit hindi? Maganda yan. Kailangan natin yan. Lalo na ang wika. Maraming nagtatangkang tumakas ngayon na mga may kinalaman, may pananagutan sa batas o kaya na may mga foreigner na nagtatangkang magtago dito sa ating bansa dahil sila yung may mga kaso sa kanilang mga kanilang bansa. Maganda ang wika yan, sabi ng mga netizens. Kaya lang ang tanong nila, bakit naman sa amin kukunin? Nagbabayad na kami ng buwis. Yes. Apart from the buwis, they have the travel tax already. May travel tax na kinisingil. So meaning to say, it's klaro na no cause for alarm doon sa ating mga OFWs kasi at this point, hindi pa po yan pinal. Baka in the future, pwede na lang i-consider na wag nang i-impose sa amin. Maghanap kayo ng pwedeng magpondo dyan, but definitely not from the OFWs. Isama sa panukalang national budget sa susunod. Sabi nung ilan na nating mga kababayan, dahil kinu-question di ba yung mga pinaglalaanan ng national budget? Bakit hindi ang wika? Dito na lang ilaan kung ito ay talagang maganda naman talaga na proyekto. So let's wait and see kung ano ang susunod na balita tungkol dyan. Abangan ang mga susunod na kabanata. Ayan. Samantala, patuloy pa ang sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang Dengue vaccine na dinevelop ng isang Japanese pharmaceutical company. Sa pahayag ng Department of Health na binasa ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan pa ng ahensya kung sa anong uri ng dengue infection ito magiging epektibo. Ilathalang datos, pinakamababa ang talab nung TAK 003 o Q-Denga sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng malalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati. Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante. Hinimok naman ng palasyo ang publiko na patuloy na suportahan ang programa ng DOH na 4 O'Clock Habit laban sa dengue at iba pang sakit na dala ng lamok lalo na sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Hataw Balita ngayon. Inilunsad ng Department of Health sa Metro Manila ang kampanyang Ligtas Tigdas upang mabakunahan ang mahigit sa 1.2 million na batang edad 6 hanggang 59 na buwan laban sa tigdas at rubella. Isasagawa ang pagbabakuna sa mga health center, paaralan, ospital, barangay vaccination sites at iba pang itatalagang vaccination posts sa buong NCR. Layunin ng programa na mapalakas muli ang herd immunity at maiwasan ang posibleng pagdami ng kaso ng tigdas sa bansa. Kasabay ng bakuna,
Makatatanggap din ng vitamin A supplementation ang mga batang sasailalim sa immunization. Hinikayat ng DOH sa mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak upang maprotektahan sila laban sa mga seryosong komplikasyon na dulot ng tigdas at rubella. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ng Executive Department ang mga government agencies, lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Ngayong araw, inilabas ng Official Gazette of the Philippines ang Memorandum Circular mula sa Executive Department para sa nasabing imbitasyon. Nakasaad dito na dapat maglagay ng bandila ng Pilipinas sa mga institusyon mula May 28 hanggang sa mismong araw ng selebrasyon sa June 12. Hataw Balita ngayon. Maganda po yan na ma-remind tayo mabuhay kung natutulog man ang diwa ng pagiging makabayan. Alam mo, kung magbabasa ka ng history, tutulo yung luha mo. Kung ano yung sakripisyo ng ating mga ninuno. Yung mga naging bayani natin, yung sakripisyo nila, maipagtanggol ang kalayaan ng ating bansa. Talagang tutulo ang luha mo. Kung dati-rati hindi ka masyadong interested sa history, pag binasa mo yung mga sakripisyo nila, talagang maluluha ka. Kumbaga dinilig ng dugo ng mga bayani at ng mga nauna nating mga ninuno ang ating kalupaan para magkaroon tayo ng sarili nating kalayaan. Kaya wag natin sasayangin ito, yung mga bata na hindi masyadong batid, yung mga sakripisyo ng ating mga ninuno para may pagtanggol ang kalayaan ng ating bansa. Sana po pahalagahan nyo ito. Mamulat kayo, aralin nyo, makinig kayo doon sa mga kwento ng mga matatanda kung paano. Di ba may mga kwento din yung mga matatanda na yung mga pinagdaanan nila, sakripisyo nila, lalo na yung mga biktima ng giyera. Di ba po? Ay, oo. Na Naranasan ko pa yan. Inabot ko pa yung kwento ng mga matatanda nung araw. Yung sinasabi mo nila. Opo, ako nakwento din nung lolo ko, lola ko, ano po. Talaga naman, lola ko na yon, matagal na, di ba po? At the age of 87 yata, nung kinukwentuhan niya ako noon, yun ang edad niya. I was young, nung kinukwentuhan niya ako. Nung lumalaki ka na, nababalitaan mo, nakakabasa ka, may mga tao na nagsasabi na ito pala yung dinanas nung ninuno nito, ganito po. At again, magbasa po kayo, alamin ninyo kung anong sakripisyo nila, maluluha kayo. At maisapuso sana yung pagmamahal sa bayan. Ayun. At pagka nalaman po natin yun, mas ma-appreciate natin ngayon yung kalayaan, yung kasarinlan na meron tayo ngayon. Nababanggit nila nung araw sabi nila, nung araw, pagkain lang ang hirap. Hindi ka makalakad ng ganitong oras. Yung mga, kumbaga yung ngayon na na-experience natin, na napakalaya natin, hindi ganun yung naranasan nila Okay. Kaya, Pero hindi ma-appreciate natin ngayon kung ano yung natatamasa natin dahil sa pinagdaanan nilang sakripisyo. Pero hindi rin dapat abusuhin. Ayan, Di ba po? tama po. Iba naman yung kalayaan o kasarinlan, pagdating naman dun sa paglabag sa batas, ibang punto naman Opo. yun. Hindi dapat gamitin yan, sangkalan, gagamitin para sa bigyan ng karapatan, parang nasisikil yung kalayaan, hindi dapat maging daan naman yan para maabuso. Oo, tama po yun. Ikaw ba, inabot mo pa yung pagka tumugtog ang lupang hinirang, ang pambansang awit, pag flag raising ceremony, kung saan kaabutan, kailangan tumigil ka? That's correct. Noong araw ganun di ba? Yung mga sasakyan, yung mga jeep, tricycle, parang pag tumugtog yan, titigil at titigil yan. Alam mo, mayroon ako nakasama sa industriya. Matanda na siya. Sa bahay niya, laging mayroon, pinatutugtog niya yung lupang hinirang. Talaga? Yung mga anak niya sa loob ng bahay, kailangan nakatayo. Pinagtatawanan sila ng mga kapitbahay, pero pag kinausap mo yung matanda, ito yung pamamaraan, sabi niya, para pakita ko sa mga anak ko kung ano kahalaga. Namnamin nila yung bawat letra doon sa lupang hinirang. Sabi ko, grabe itong kasama natin sa industriya. Isa yung pamamaraan para maipakita ko sa mga anak ko ang pagmamahal sa bayan. Sabi niya, aralin mo kung anong ibig sabihin yan.
unti-unti, sinasabi niya, ano yung first line? Anong ibig sabihin nito? Ganyan. So, ibig sabihin mga kasambahay doon sa mga nakikinig sa atin, especially yung mga bata na hindi masyado nilang alam. Sana po, yung mga magulang, pilitin nyo din po na maunawa nila para ma-appreciate nila yung pagmamahal sa ating bayan. Paano ka makakapagpakita ng pagmamahal sa bayan? Paano nga ba? Ehemplo, pagiging disiplina. Una, huwag ka na magtapon ng basura kasi yung Yan. basura mo, pag napunta doon sa mga ilog, magbabara yan. Ayan. Pagmamahal sa bayan. Umpisa natin sa ating sarili sa maliliit na bagay. That's correct. At pag ang maliliit na bagay, maraming gumawa, malaki ang magiging epekto. Simula July 1, ititigil muna ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague ang pag-aproba ng mga kontrata ng Pilipino au pairs na nais magtungo sa Netherlands. Kasunod ito ng mga ulat ng umano'y pang-aabuso kung saan pinagtatrabaho ng lampas sa itinakdang oras ang ilang au pairs at binibigyan ng mas mababang allowance kaysa sa itinakdang halaga. Ayon sa embahada, marami sa kanilang nagiging full-time na tagapag-alaga ng bata at gumagawa ng mabibigat na gawaing bahay na lampas sa layunin ng programa bilang cultural exchange. Pansamantalang hindi muna ipoproseso ang mga bagong aplikasyon habang nagsasagawa ng investigasyon ang pamahalaan sa kalagayan ng mga Pilipino au pairs sa Netherlands. Mananatili ang suspensyon hanggang magkaroon ng malinaw na mekanismo upang maprotektahan ang mga au pair at matiyak ang pagsunod ng mga ahensya at host families sa mga regulasyon ng Pilipinas at Netherlands. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda. Wala naman sa Texas, USA. Marie, magandang umaga sa iyo. Global News. Yes, Annie, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasunod ng pag-uusap sa telepono ni US President Donald Trump at kilalang kaalyado nito na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi na itutuloy ng Israel ang nakatakda sana nitong pag-atake sa kabisera ng Lebanon na Beirut. Gayunman, tuloy pa rin ang sagupaan ng puwersa ng Israel at grupong Hezbollah sa ibang panig ng Lebanon na tila hindi nagustuhan ng US President. Nakatanggap naman ng kritisismo mula sa ilang politiko sa Israel, si Netanyahu, matapos umanong mawalan ng control ang Israel sa soberanya ng bansa at maging sunod-sunuran sa sinasabi ng Estados Unidos. May hataw na balita si Joan Nano. Kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagkausap sila sa telepono ni US President Donald Trump sa gitna ng pagtindi ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Netanyahu, bagamat pumayag siya sa hiling ng US President na pagtigil sa pagpapadala ng sundalo sa Beirut, sinabi rin itong muling tatargetin ng Israeli Defense Force o IDF ang Hezbollah kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga lungsod at mamamayan ng Israel. Binigyang diin din niya na hindi nagbabago ang posisyon ng Israel sa usapin at mananatiling nakahanda ang bansa na tugunan ang anumang pagbabanta mula sa Hezbollah. Kasabay nito, inianunsyo ni Netanyahu na magpapatuloy ang operasyon ng IDF sa timog ng Lebanon, alinsunod sa mga nakahanda ng plano nito. Una nang sinabi ni Trump na hindi na itutuloy ng Israel ang pag-atake sa Beirut at nakikipag-usap na umano ang kanyang mga kinatawan sa mga taong may koneksyon sa Hezbollah upang mapigilan ang paglala ng labanan. Kasunod nito, inianunsyo ng pamahalaan ng Lebanon na tinanggap ng Hezbollah ang isang panukalang suportado ng Estados Unidos para sa isang partial ceasefire. Sa ilalim ng kasunduan, hindi na itutuloy ng Israel ang malawakang pag-atake sa Beirut kapalit ng pagtigil ng Hezbollah sa mga pag-atake nito laban sa Israel. Ngunit sa kabila ng pagkakapigil sa nakaplanong paglusob sa Beirut, hindi ganap na tumigil ang labanan sa ibang bahagi ng Lebanon. Nagpatuloy ang mga sagupaan sa timog ng Lebanon, kung saan nagpalitan ng pag-atake ang mga puwersa ng Israel at Hezbollah.
Ayon sa Hezbollah, nagsagawa ito ng mga pag-atake laban sa mga tangke at posisyon ng Israel sa hangganan. Sinabi naman ng Israeli military na naharang ito ng mga projectile na ipinaputok mula sa Lebanon habang nagpapatuloy ang mga operasyon nito sa timog na bahagi ng bansa. May mga naiulat ding panibagong airstrikes sa mga lugar sa southern Lebanon, kabilang ang Tyre at Nabati. Sa lungsod ng Tyre, 4 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan matapos tamaan ng mga pag-atake ang mga gusali malapit sa isang ospital. May mga naiulat din na panibagong paglikas sa mga residente sa mga lugar na pinaghihinalaang may presensya ng Hezbollah matapos maglabas ng mga babala ang hukbo ng Israel. Kinabukasan, kinumpirma ni Israeli Defense Minister Israel Katz na hindi itinuloy ng Israel ang pag-atake sa Beirut dahil sa kahilingan ni US President Trump kay Prime Minister Netanyahu. Dahil dito umani ng matinding kritisismo si Netanyahu mula sa mga kalaban nito sa politika. Inakusahan siya ng dating punong ministro na si Naftali Bennett na nawalan na umano ng kontrol sa soberanya ng Israel. Sinabi naman ni Opposition Leader Yair Lapid na mistulang naging sunod-sunura na lamang ang Israel sa mga kahilingan ng Estados Unidos. Binatikos din ni dating Chief of Staff Gadi Eisenkot ang pagtanggap ni Netanyahu sa kahilingan ni Trump, habang nananawagan naman si National Security Minister Itamar Ben-Gvir na tutulan ng pressure mula sa Washington. Sa kabila ng pagkakapigil sa nagkaplanong paglusob sa Beirut, nananatiling marupok ang sitwasyon sa Lebanon habang patuloy ang mga sagupaan sa timog ng bansa. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Aabot naman sa 22 ang nasawi matapos muling maglunsad ang Russia ng isa sa pinakamalaking missile at drone attacks nito sa Ukraine sa mga nakalipas na buwan. Nangyari ito ilang araw matapos magbabala ang Moscow ng malawakang pag-atake at hilingin sa mga dayuhan na lumisan ng Kiev para sa kanilang kaligtasan. May hataw na balita si James Bontuyan. Muling nagising sa ingay ng mga sirena at pagsabog ang maraming lunsod sa Ukraine matapos maglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake gamit ang daan-daang drone at dose-dosenang missile. Ayon sa Ukrainian Air Force, nagpakawala ang Russia ng 656 na drone at 73 missile sa magdamag, kabilang mga ballistic, cruise at anti-ship missile. Sa kabila ng mga air defense system ng Ukraine, nakalusot ang ilang drone at missile na siya nagdulot ng malawakang pinsala sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Pinakamatindi ang epekto ng pag-atake sa kabisera ng Kyiv at sa industrial city na Dnipro. Sa Kyiv, 6 ang naiulat na nasawi habang marami ang nasugatan matapos tamaan ang mga residential building, bahay at iba pang sibilyang infrastruktura ng mga pag-atake. Dahil sa tindi na pag-atake, mahigit 40,000 residente ang nagkanlong sa mga istasyon ng metro. Чергова масована атака на столицю. Дрони, ракети. В різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення. Екстрені служби працюють зараз на містах і ліквідують наслідки атаки. Sa Dnipro naman, 15 ang nasawi kabilang ang 2 bata matapos gumuho ang isang 4 na palapag na apartment building dahil sa pagtama ng missile. Marami rin ang nasugatan habang patuloy ang operasyon ng mga rescuer sa paghahalukay ng mga guho para maghanap ng mga posibleng nakaligtas. Tinamaan din ang isang maternity hospital sa Odessa kung saan may mga bagong silang na sanggol at mga buntis na nasaktan sa insidente. Samantala, nasira rin ang mga energy facility sa ilang bahagi ng bansa na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente. Ayon sa mga operator ng power grid, mahigit 100,000 residente sa Kyiv ang pansamantalang nawala ng supply ng kuryente habang nagkaroon din ng mga pagkaputol ng serbisyo sa iba pang rehiyon. Bilang tugon, muling nanawagan sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nito na palakasin ang tulong militar, partikular ang pagbibigay ng mga Patriot missile system na mahalaga sa pagharang ng mga Russian ballistic missile. Ayon kay Zelensky, kailangan din ng Europa ng sarili nitong mas matatag na anti-ballistic defense upang matuldukan ang digmaan.
Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеку. Ngunit iginit naman ng Russia na ang mga pag-atake ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng militar at industriyang sumusuporta sa depensa ng Ukraine. Ayon sa Kremlin, bahagi ito ng mga systematic strikes na ipinangako nitong isasagawa matapos sisihin ang Kyiv sa mga nakaraang pag-atake sa mga lugar na hawak ng Russia. Habang nagpapalitan ng pag-atake ang magkabilang panig, nagsagawa rin ng mga drone strike ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Isa ang naiulat na nasawi sa Kursk region habang nasunog naman ang isang oil refinery sa Krasnodar matapos tamaan ng mga drone. Samantala, kinundinan ng iba't ibang bansa ang panibagong pag-atake ng Russia sa Ukraine at muling nanawagan sa parehong panig ng tigil putukan upang mahinto na ang pagdami ng bilang ng mga nasasawing sibilyan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Formal nang sinimula ng Cambodia ang proseso sa ilalim ng United Nations upang marisolba ang matagal ng sigalot nito sa Thailand, kaugnay naman ng hangganan sa karagatan. Kasunod ito ng desisyon ng Thailand na wakasan ng isang kasunduang noong 2001 na nagsisilbing balangkas para sa negosasyon sa pinag-aagawang bahagi ng Gulf of Thailand. Pinagtatalunan ng dalawang bansa ang humigit kumulang 26,000 square kilometers ng karagatan na pinaniniwala ang may malaking reserba ng natural gas at langis na nagkakahalaga ng tinatayang $300 billion. Sa ilalim ng proseso, bubuo ng komisyon ng mga independent experts na magsusuri sa usapin at magbibigay ng rekomendasyon sa magkabilang panig. Nananatili namang umiiral ang tigil putukan sa pagitan ng Cambodia at Thailand matapos ang mga sagupaan sa kanilang hangganan noong nakaraang taon na ikinasawi naman ng halos 150 individual at nagpalikas sa daang-daang libong residente. We have delivered a formal notice to Thailand and to the Secretary General of the United Nations to begin compulsory conciliation proceedings under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UN Clause. We have taken this step to protect Cambodia's sovereignty and maritime rights in accordance with international law. Hataw Balita ngayon. Dalawang nasawi sa gitna ng kilos protesta na isinagawa ng daang-daang mamamayan sa Kenya bilang pagtutol sa plano ng Estados Unidos na magtayo ng isang Ebola quarantine facility sa loob ng isang military airbase sa bansa. Sa kabila nito, mariing ipinagtanggol ni Kenyan President William Ruto ang panukala at tinitiyak na makabubuti ito sa kalusugan at kahandaan ng Kenya laban sa mga posibleng pagpasok ng nakahahawang sakit. May hataw na balita si Oralyn Quijano. Kilos protesta ang sumalubong sa planong pagtatayo ng isang Ebola quarantine facility na suportado ng Estados Unidos sa bayan ng Nanyuki sa Central Kenya. Daang-daang residente ang nagmarcha sa mga kalsada, nagsunog ng mga gulong at nagbarikada bilang pagtutol sa planong paglalagay ng pasilidad sa loob ng Laikipia Air Base. Naniniwala ang mga demonstrado na maaring malagay sa panganib ang kalusugan ng mga Kenyan kung dadalhin sa kanilang bansa ang mga Amerikanong maaaring na-expose sa Ebola. Ayon sa mga residente, hindi makatarungan na gamiting quarantine site ang Kenya para sa mga posibleng kaso ng Ebola, gayong wala namang naitalang impeksyon sa bansa. Tumaas ang tensyon sa rally nang gumamit ng tear gas ang mga pulis upang buwagin ang mga nagpoprotesta. Pagkatapos ng kaguluhan, 2 ang nasawi dahil sa mga tama ng bala.
Ayon sa mga ulat, isa sa mga biktima ay isang negosyanteng pauwi na ng tamaan ng putok malapit sa airbase. Ang ikalawang biktima naman ay dead on arrival na sa ospital ng mga sundalo. Hindi pa nililinaw ng mga otoridad ang eksaktong pangyayari sa pagkamatay ng dalawa habang patuloy ang investigasyon. Sa kabila ng matinding pagtutol, nananatiling suportado ni Kenyan President William Ruto ang proyekto. Ayon sa Pangulo, personal niyang inaprubahan ang panukala matapos hilingin ng Estados Unidos ang tulong ng Kenya sa paghawak sa mga posibleng kaso ng Ebola na kinasasangkutan ng mga Amerikano. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30-40 years. Ang planong pasilidad ay may kapasidad na 50 kama at papangasiwaan ng mga American health worker. Layunin nitong gamutin o i-quarantine ang mga Amerikanong maaring na-expose sa kasalukuyang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo at Uganda. What the American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity to make sure that if ever we needed a facility, that facility will be there to serve the people of Kenya and to serve our friends, including the Americans. Iginiit ni Ruto na hindi lamang mga Amerikano ang makikinabang sa proyekto dahil mapapalakas din nito ang kakayanan ng Kenya na tumugon sa mga nakakahawang sakit. Pagtitiyak pa niya makabubuti para sa Kenya kung matutuloy ang proyekto. I am very confident about what we are doing as a country. I can assure the people of Kenya that the agreement between the government of Kenya and the American government is for the good of our country and for the partnership that friends like the American government have demonstrated to us over time. Gayunman, bukod sa mga residente ng Kenya, nagpahayag din ng pag-alala ang mga doktor, health groups at mga civil society organizations sa panukala ng Estados Unidos. Ayon sa mga ito, maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko kung itutuloy ang proyekto. Mariin din nilang kwestiyon kung bakit hindi sa Estados Unidos dadalhin ang mga posibleng pasyente kung may sapat naman itong pasilidad para sa ganitong uri ng sakit. Samantala, pinanigan ng High Court ng Kenya ang mga tumututol sa proyekto. Noong nakaraang linggo, pansamantala nitong ipinatigil ang pagbubukas ng pasilidad matapos maghain ng petisyon ang isang rights group na nagsabing may malubhang panganib ito sa kalusugan at soberanya ng bansa. Noong Martes, pinalawig pa ng High Court ang suspension at inatasan ang pamahalaan na isapubliko ang lahat ng kasunduan kaugnay ng proyekto sa loob ng 7 araw. Nakatakdang dinggin muli ang kaso sa June 23. Why anybody would want to politicize, to mobilize negative politics on a matter so serious as a pandemic. We are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. But I want to assure this nation that the government of Kenya has made adequate arrangements. We have deployed every arsenal that we have to make sure that we protect Kenya, that we deal with the challenge. We have made preparations for isolation units, for surveillance, for treatment. Sa kasalukuyan, nananatiling nakabinbin ang pagbubukas ng Ebola Quarantine Facility habang hinihintay ang huling desisyon ng korte kaugnay ng proyekto. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon.
May 80% posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto ngayong taon. Babala ng United Nations, maaaring magdulot ito ng mas matinding init, tagtuyot at malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, posible rin na lumakas pa ang phenomenon sa mga susunod na buwan na magpapalala sa mga epekto ng climate change. May hataw na balita si Noel Poliarco. Nanawagan ang United Nations sa mga bansa sa buong mundo na paghandaan ang posibleng pagdating ng mas matinding El Nino habang tumataas din ang banta ng mga extreme weather events sa mga susunod na buwan. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, umaabot na sa 80% ang posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto at umaakyat sa halos 70% ang tsansa na magpatuloy ito hanggang Nobyembre. Ang El Nino ay isang natural phenomenon na nangyayari kung mainit ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Kapag nangyari ito, nababago ang mga pattern ng hangin, pressure at pag-ulan na nakaaapekto sa panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kadalasan nagdudulot ito ng matinding tagtuyot sa ilang rehiyon habang nagiging sanhi naman ng malalakas na pag-ulan, baha at bagyo sa ibang bahagi ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, hindi dapat baliwalain ang mga babala dahil maaaring magdulot ang El Nino ng mas malawak na epekto sa mga komunidad. El Nino conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. This update matters because El Nino is a major driver of global weather and climate patterns. Dagdag pa ng WMO, kahit ang isang moderate o katamtamang El Nino ay sapat na upang magpataas ng panganib ng heat waves, matinding pag-ulan at mga tagtuyot sa maraming bansa. Inaasahan ding mangibabaw ang mas mainit kaysa karaniwang temperatura sa halos lahat ng bahagi ng mundo sa mga susunod na buwan. Ngunit binigyang diin din niya na hindi sapat ang paghahanda lamang dahil kasabay ng El Nino ang patuloy na pag-init ng mundo na nagpapalakas sa mga epekto ng matitinding panahon. We understand El Nino. We can prepare much better for El Nino thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Nino, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more. Samantala, naglabas din ng matinding babala si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Ayon kay Guterres, dapat ituring ng mundo ang pagdating ng El Nino bilang isang agarang babala hinggil sa lumalalang krisis sa klima. Babala pa niya, maaaring magpalala ang El Nino sa mga epekto ng pag-init ng mundo at magdulot ng mas malawak at mas mabilis na pagkalat ng mga sakuna sa iba't ibang bansa. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. Dahil dito, nanawagan si Guterres ng mas mabilis na paglipat mula sa fossil fuels patungo sa renewable energy at mas malawak na pagpapatupad ng mga early warning systems upang maprotektahan ang mga itinuturing na vulnerable community. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng mga sayantipiko ang pag-init ng tubig sa Pacific Ocean habang naghahanda ang mga pamahalaan at mga climate agency para sa posibleng pagdating ng isang katamtaman o maaaring matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Kinasuhan ng estado ng New Jersey ang operator ng isang migrant detention center sa Newark dahil sa umano'y hindi maayos at hindi malinis na kondisyon sa loob ng pasilidad. Ayon sa reklamo, nilimitahan umano ng operator ng Geo Group
ang pagpasok ng mga state health inspector na nais magsagawa ng mas malawak na inspeksyon. Binanggit din sa kaso ang mga ulat ng posibleng problema sa paghawak ng pagkain at inumin, gayon din ang umano'y kakulangan sa mga hakbang laban sa pagkalat ng tuberculosis. Mariin namang itinanggi ng Department of Homeland Security ang mga aligasyon at iginiit na sumusunod ang pasilidad sa mga umiiral na batas at regulasyon. Nagpapatuloy ang mga protesta at panawagang isara ang detention center. Hataw Balita ngayon. Nahaharap naman sa matinding batikos ang mga pulis sa United Kingdom matapos pusasan ang 18-year-old na estudyanteng si Henry Nowak habang naghihingalo matapos saksakin noong Disyembre. Lumabas sa investigasyon na ang suspect na si Vikram Digwa ay nagsinungaling sa mga pulis at pinalabas na siya ang biktima ng mga racist na attacks umano. Dahil sa maling impormasyon, una umanong pinagdudahan ng mga nagresponding pulis si Nowak bago nila natuklasang siya ang tunay na biktima ng pananaksak. Namatay si Nowak makalipas ang insidente habang ang suspect ay nahatulan na ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay. Kasunod dito, iniimbestigahan na ang naging aksyon ng mga pulis habang humihingi ng pananagutan ng pamilya ng biktima sa ilang opisyal ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Hindi na naman dumalo sa session kahapon ang Senate Majority Bloc. Dahil dito, nabinbin muli ang mga panukalang batas at iba pang agenda na dapat matalakay ng mga senador sa plenaryo. May umahataw na balita si Jed Neresina. Nagkaisa ang Senate Minority Bloc na nananawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na bumaba na sa pwesto. Kasunod ito ng hindi muling pagsipot ng mayorya ng mga senador sa sesyon kahapon June 2. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Ayon sa mga miyembro ng minorya, ang nangyari kahapon ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pagsasawalang bahala sa mga alituntunin ng institusyon. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, tila hindi naman katanggap-tanggap na hinihikayat umano ng Senate President ang iba pang senador na huwag dumalo sa sesyon. Binigyang diin ni Senator Lacson na may free will o maaari namang pumili ng ibang landas ang iba pang miyembro ng majority bloc. At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-a-appeal kami sa isa pang samahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Parehong sentimiento rin ang inihayag ni Senator Raffy Tulfo. Bukod dito, hinimok din niya ang kapwa niya mga senador na pumasok na. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga loko-loko. No? Meron pa rin sa kanilang mababait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok na lang kayo.
Kaugnay nito, nangihinayang naman si Senator Sherwin Gatchalian sa ginagastos ng Senado sa araw-araw nitong operasyon at wala naman aniyang natatapos na trabaho. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 billion sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang patas na na-approve, walang resolution na-approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin hindi na-confirm. Sayang ang bayad ng taong bayan natin. Sa kabila ng mga ito, pinabulaanan ng minorya ang sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may mga kumausap umano sa kanya para talikuran ang majority block sa Senado kapalit ang pagpapawalang bisa sa kanyang kaso. Ayon sa minorya, wala naman sa kanila ang nananakot sa kapwa senador. Ngunit hindi nila inaalis ang ideya na may mga kinakausap talaga silang lumipat sa kanilang hanay. Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Sa minority? Why not? Sino-sino po kaya? Lahat sila. Pwede lang si Alan Peter. Lahat, nilipita namin. Manip ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Gayunpaman, nakatakda ngayong araw ang Sine adjournment o ang huling araw ng sesyon sa Senado. Ngunit aabangan ang mga susunod na pangyayari matapos ang 2 araw na walang sesyon. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na bahagi umano ng drama ng minority bloc sa Senado ang panawagan ng kanyang pagbibitiw. Binitikos din ito ang minority na hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. May hataw na balita si Dante Amento. Sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang panawagan sa kanyang pagbibitiw ng iba't ibang sektor at mula sa 11 miyembro ng minority bloc sa Senado. Ayon kay Cayetano, tila mayroon ng hatol laban sa kanya ang ilang religious sectors at business groups na humihiling ng kanyang agarang resignation sa halip na humingi ng paliwanag. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority. Inilarawan ni Cayetano ang mga panawagan ng minority bilang isang drama o playbook na naglalayong guluhin ang operasyon ng Senado. Sinabi niya na ang mensahe ng minority na pumasok kayo, duwag kayo at resign ay paraan lamang upang makuha muli ang kontrol sa mga komite. Hinamon nito ang mga kritiko na ipakita ang suporta sa Senate minority at bibitawan niya ang kanyang pwesto sa pagka-Senate President. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit nyo Malacanang para guluhin kami. Ako sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng NBI dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So guys, I'll continue to give you and redress on myself, the Filipino people who are watching now. I'll continue to give you the inside story. And I invite the other side to give the inside story, see? Nanindigan si Cayetano na ang tunay na motibo sa likod ng panggigipit sa kanya ay upang pigilan ang mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee tungkol sa korupsyon sa flood control. Tiniyak nito na sa ilalim ng kanyang pamumuno, mananatiling independent ang Senado na hindi hawak sa lieg ng sinumang makapangyarihan. Kinwestiyon din ni Cayetano ang 11 miyembro ng minority bloc sa Senado matapos ang kanilang mabilis na panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Anya, hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Binigyang din ito na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan sa Senado, binigyan niya ng pagkakataon o chance ang bawat Senate President na kanyang pinagsilbihan, maging siya man ay nasa majority o minority leader. Whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance.
So let me ask the 11 majority who's asking me to resign now. Kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy ng hataw, balita ngayon, nasa 5 general ng Armed Forces of the Philippines ang apektado ang promotion ng gulong nangyayari ngayon sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, apektado ang nakatakdang schedule ng confirmation ng naturang mga general. 2 araw nang kansilado ang sesyon sa Senado, kasunod ng hindi pagdalo ng mga miyembro ng majority. Sa kabila nito, umaasa ang AFP na matutuloy na sa lalong madaling panahon ang confirmation hearings ng 5 general. Hataw Balita ngayon. Umaasa ang House Prosecution Team na hindi aabot sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang gulong nangyayari ngayon sa Senado. May hataw na balita si Rosalie Cos. Wala pang natatanggap na formal na komunikasyon o notices ang House Prosecution Panel mula sa Senate Impeachment Court, kabilang na ang impeachment trial calendar. At ang bagay na ito, ikinababahala ng lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Umaasa rin ang kongresista na hindi naaabot sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang nagpapatuloy na gusot sa pagitan ng Senate majority at minority blocks. Sana walang spillover dito sa impeachment trial, no? I hope that regardless of the situations happening in the Senate, I hope they will be reminded that this is one of our constitutional duties to the sovereign Filipino people. There is no option to stop. There is no option to delay. The only option is trial forthwith. May pakiusap naman sa Senado ang House Prosecution Panel member na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kabilang na ang usapin ng quorum kasunod ng walkout ng Senate minority members noong nakalipas na linggo at ang patuloy namang pag-boycott sa nalalabing plenary session sa Senado ng mayorya. Nagsusumamo rin po kami sa Senado that the matter on quorum be resolved in the soonest time. It is for them to resolve as an independent institution. Pero meron din po kasi nga real impact po ito pong absence of quorum to conduct business doon po sa Senate Impeachment Court. No? Kasi for the Senate Impeachment Court to convene, a quorum is required. So hopefully, when we get to the trial proper itself, no, the question on quorum will be resolved by the Senate as a body, both by the majority and the minority. Nalulungkot naman ang isang House Deputy Speaker sa sitwasyon ngayon sa Senado. Sad. Sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CND para marami na pong mas matapos na local and national bills, yung mga lead priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment, inaantay po ng taong bayan para ma-actionan na rin po. Hanggang ngayong araw na ito ng Miyerkules, June 3, ang huling sesyon sa plenaryo ng 2 kapulungan ng Kongreso bago ang adjournment ng first regular session ng 20th Congress. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan si Vice President Sara Duterte na protektahan ang independence o kasarinlan ng mga institusyon sa bansa gaya ng Senado. Sa gitna ng serye ng anyay, nakagagambalang pangyayari sa Senado. May hataw na balita si Joan Nano. Sa gitna ng magkakasunod na gulong nangyayari ngayon sa Senado, naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat nang ikabahala ng bawat Pilipino ang mga natutunghayan ngayon. Kung tayo ay naniniwala sa demokrasya, anuman anya ang paniniwala o kulay sa politika. Ayon kay VP Sara, batid ngayon kung papaanong ginagamit ang mga institusyon at pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Imbis na tutukan anya ang mga tunay na problemang kinakaharap ng mga Pilipino. Sinabi ng Vice Presidente na mas ginagamit umano ang kapangyarihan upang mapatahimik ang mga hindi sumasang-ayon.
Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang tensyon sa Senado matapos ang issue ng bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng International Criminal Court, gayon din ang paghahain ng kaso at pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Dahil dito iginiit ng bise na dapat protektahan ang independence o kasarinlan ng mga institusyon sa bansa gaya ng Senado. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. Ayon pa sa Vice Presidente, may mga hakbang umano na ginagawa ngayon upang mailihis ang atensyon ng publiko higil sa issue ng flood control scandal. Gayon din ang pagsusulong ng impeachment laban sa kanya na ayon sa Vice Presidente ay mayroong bahid politika. Gayon din ang ani patuloy na pagsusulong ng extension sa kapangyarihan sa pamamagitan ng charter change. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Sa pahayag naman ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakakaalarma ang mensahe ng Vice Presidente dahil inililihis nito ang mga sangkot sa korupsyon dahil lamang sa kaalyado niya ang mga ito. Giit ng palasyo, ang mga kinasuhan ay sangkot umano sa korupsyon at dumaan ito sa pag-iimbestiga at pagrespeto sa due process. Nilinaw ni Yusek Castro na hindi ito political persecution, kaya't payo niya sa publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapaloko. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala ang Malacanang sa posibleng epekto ng umiiral na tensyon at agawan ng liderato sa Senado sa mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang palasyo na makipagtulungan sa sinumang mamumuno sa Senado basta't maisulong ang mga mahalagang panukala para sa bansa. Sinabi rin niya na maaaring maapektuhan hindi lamang ang Pangulo kundi maging ang taong bayan kung maantala ang pagpasa ng mga priority measures. Kasunod ito ng hindi pagdalo ng ilang senador sa sesyon matapos arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Hataw Balita ngayon! Pinatalsik bilang miyembro ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming. Sa pamamagitan nito ng botong 265 na pabor, 14 ang tutol at 8 abstentions. May hataw na balita si Rosalie Cos.
Sa ikalawang huling sesyon ng plenaryo ng Kamara bago magtapos ang first regular session ng 20th Congress, pinatalsik bilang miyembro ng kapulungan ng Kongreso si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito ay matapos pagtibayin ng report at rekomendasyon ng House Ethics Committee na expulsion dahil sa paglabag sa panuntunan ng Kamara at Code of Conduct for public officials and employees ng bagitong kongresista. Sa pamamagitan nito ng botong 265 pabor, 14 na tutol at 8 abstentions. The formal investigation revealed substantial evidence that Representative Barsaga engaged in a pattern of highly disruptive, discourteous, and disorderly behavior that directly obstructed plenary sessions and desecrated parliamentary solemnity. Kabilang sa mga sumuportang mapatalsik si Barsaga ay ang anak ng namayapang dating congressman na si Romeo Acop dahil sa anya'y matitinding paninira na binanggit nito laban sa kanyang ama. Today, with great conviction, I state to Kong Kiko Barsaga that your legacy of ineptitude, irresponsibility, and disrespect would indeed serve as a lesson to the entire Filipino people and to your colleagues in the House of Representatives that we deserve competent leaders. The House of Representatives is not a playground where whims prompt the work that we are tasked to do. Suportado rin ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang expulsion ni Barsaga dahil sa umuning kawalan nito ng respeto sa institusyon at mga kapwa mambabatas. Ganyang klaseng gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan. And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. Samantalang kwestiyon naman ng ilang miyembro ng House of Representatives ang ipinataw na parusa sa nakababatang kongresista. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon. Si Kiko Barsaga ay hindi nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barsaga ay walang conflict of interest di tulad ng mga contractors na iniiwasang imbestigahan ng Kamara. Si Kiko Barsaga ay hindi nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa national budget. Si Kiko Barsaga ay dumadalo sa sesyon di tulad ng mga maraming kinatawan. Hindi mo nakikita sa plenaryo pero laging present sa attendance record ng Kamara. The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him. Ayon naman sa napatalsik na kongresista, hindi siya nagsisisi at naninindigan sa mga aligasyon niya ng korupsyon sa Kongreso. Kabilang din umano sa inirekomenda sa kanya ay questionin ang ipinataw na parusa ng Kamara. I've been recommended to question it in the Supreme Court. Will you? I have no plans yet. Wala ka pang decision, pero it's open. Well, I'm open to everything. Yung mga ganun pag-uusapan muna namin, but we'll see. Naniniwala rin si Barsaga, sangkot umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang expulsion. Pero nang tanungin ito kung may ebidensya ba siya sa kanyang paratang, ang tugon nito. I don't have any personal grievances against the congressman, my fellow congressman, kasi utos talaga ito ng Malacanang at kung hindi sila susunod, baka matanggalan sila ng budget. Marcos, whose son is the majority leader. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Kasalukuyang nasa pangangalaga naman ng PNP General Hospital si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan dahil sa mga iniindang sakit. Kaugnay nito, humihiling ang dating opisyal na payagan siya ng hukuman na sumailalim sa hospital arrests. May umahataw na balita si Ivan Alvarez.
Humihiling sa Sandigan Bayan 5th Division si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na mapasailalim ng hospital arrest. Ito'y kasunod ng kanyang mga iniindang health condition. Nitong Lunes, kung kailan inilabas ang warrant of arrest sa non-bailable offense na plunder, ay nanatili ito sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame sa halip na dalhin agad ng mga otoridad sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Bunsod ito ng kanyang tumaas na blood pressure. Matapos magpalipas ng magdamag sa ospital ng PNP, ay dinala ito sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon para sa nakatakdang arraignment sa kasong graft. Subalit kalaunan ay ipinagpaliban muna. Naka-wheelchair itong dumalo sa pagdinig at nakakaramdam ng pagkahilo. 3 beses itong kinuhanan ng blood pressure na naglalaro sa pagitan ng 170/90 at 160/90. Ayon sa medical team ng PNP, base sa kanilang assessment, iniinda ni Bonoan ang hypertension at diabetes. Rekomendasyon na rin magpatingin ito sa cardiologist upang masigurong walang mas malalang cardiovascular disease. Dahil nireset ang arraignment sa 2nd Division sa kasong graft, muling ibinalik si Bonoan sa pangangalaga ng PNP General Hospital at binabantayan pa rin ng CIDG Special Operations Unit ng NCR. Ang mosyon nitong humihiling na mapasailalim ng hospital arrest ay nananatiling nakabinbin sa 5th Division na humahawak ng kanyang kasong plunder. Ang kasong ito ang dahilan kung bakit kasalukuyan nakadetine na ang 4 nitong kapwa akusado kasama si Senator Jinggoy Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas. Isa si Bonoan sa mga kinasuhan ng Ombudsman dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na budgetary insertions na may kinalaman sa flood control scandal. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ni Senator Pia Cayetano na imbitado si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa gagawing pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng maanumalyang flood control projects. Muling ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa kontrobersya bukas araw ng Huwebes, June 4. Ayon kay Senator Pia Cayetano na siyang chairman ng komite, nakapagpadala na sila ng formal invitation sa mga resource person at iba pang mga ahensya at umaasa sa kooperasyon ng mga ito. Bukod kay Congressman Romualdez, muli ring inimbitahan ng Blue Ribbon Committee ang 18 nagpakilalang mga dating miyembro umano ng Philippine Marines na sinasabing nag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang personalidad na kickbacks mula sa flood control projects. Nauna nang sinabi ng mga abogado ng ex-Marines na si Attorney Levy Baligod na inimbitahan ang kanyang mga kliyente para dumalo sa Senate hearing, gayunman binawi umano ito kalaunan. Hataw Balita Ngayon. Bahagyang bumaba ang total outstanding debt ng pamahalaan ng Pilipinas sa 18.47 trillion pesos sa katapusan ng April 2026 ayon sa Bureau of Treasury. Mas mababa ito ng 0.09% kumpara naman sa 18.49 trillion pesos na utang ng bansa noong March 2026. Ayon sa Bureau of Treasury, nabawasan ang utang ng Pilipinas dahil sa repayment ng domestic securities sa kabila ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Sa kabila ng mga dokumentong kailangang suriin para sa investigasyon sa pagguho ng gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga, ilan pa lamang sa mga kinakailangang papel ang naisusumite ng may-ari at kontraktor sa fact-finding team. Samantala, umabot na sa 21 ang nasawi sa gumuhong gusali, kabilang na dyan ang isang pamilya kung saan natagpuan na magkakasama ang ama, ina, batang anak at sanggol. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Sa dami ng mga dokumento na hinihingi ng fact-finding team sa may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City na gagamitin sa mga isasagawang investigasyon, ito pa lamang ang kanilang naisumite. Kabilang dyan ang building permit, soil testing at listahan ng structural engineer.
Hindi sumapat ang 2 araw na ibinigay sa kanila para makumpleto ang mga dokumento, kaya humingi sila ng dagdag na palugit. Sabi ng fact-finding team, bibigyan nila ng hanggang ngayong linggo ang contractor at may-ari ng gusali para kumpletuhin ang kinakailangang mga dokumento na gagamitin sa investigasyon. Well, they already signified their intention to cooperate, pero as of now po, hindi pa po nakokompleto yung mga hinihingi namin mga documents sa kanila. Actually, nung nagkita kami, binigyan lang namin sila ng 2 days Dahil because time is of the essence, so we gave them 2 days to submit all the requirements that we needed for the investigation. Pero as of now, siguro ilang araw na from the time na we required them, hindi pa po nila nakokompleto. Especially the complete list of all the employees or workers that they employed for the construction of the building. May 2 buwan ang fact-finding team para makumpleto ang isinasagawa nilang investigasyon sa gumuhong itinatayong hotel. Samantala, nauna nang naghain ng reklamo ng reckless imprudence resulting in homicide ang isa sa kaanak ng mga biktima laban sa may-ari ng gumuhong gusali, gayon din sa contractor at engineer nito. Kasunod nito, naghain din ito ng motion para sa precautionary hold departure order sa mga nabanggit na individual para mapigilan silang makaalis ng bansa. It's a case for reckless imprudence resulting to homicide. Dito po sa Angeles City Prosecutor's Office. Laban po sa owner, si Ernest Jackson Lim, at yung sa side ng contractor, si Johnson Pu. And other John Does po. Kahapon umabot na sa 21 ang na-retrieve na katawan ng mga biktima sa gumuhong gusali. Kabilang dito ang isang sanggol na nakuha pa sa duyan. Kasama din na na-retrieve ng mga rescuer ang labi ng kanyang ama, ina at nakatatandang kapatid. Lumampas na sa bilang ang mga na-recover na katawan kumpara sa talaan ng mga nawawala. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga kaanak ang nagsasabing hindi pa rin natatagpuan ng kanilang mga mahal sa buhay na kasama umanong natabunan ng gumuhong gusali. Kabilang na dito ang sinasabing gwardiya ng gusali na naiwan ang kanyang senior citizen na mga magulang at 2 anak. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Pansamantala namang isasara ang Mount Apo Natural Park sa Davao Region batay sa anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Ayon sa DNR, 3 buwan itong isasara simula ngayong Hunyo hanggang sa Agosto. Bahagi ito ng annual off-season para matiyak ang rehabilitation, disaster prevention, biodiversity preservation, protection at development sa Mount Apo. Kaugnay nito, ipinagbabawal muna ang lahat ng trekking at camping activities sa loob ng 3 buwan. This time, dahil malapit na po ang pasukan sa Divisoria Market naman, nag-ikot ang ating mga kasama sa Market Price Watch para alamin ang latest sa presyo ng mga gamit pang eskwela. Puntahan natin ang ating kasama na si Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey. Kamusta ang presyuhan ng school supplies dyan sa Divisoria Market? Good morning, Bernard! At isang Wednesday morning na puno-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At nandito nga po tayo ngayon sa Divisoria, Manila at kung makikita ninyo sa aking likuran, hindi muna ang presyo ng isda, gulay at karne ang ating i-update ngayon sa ating mga kasangbahay, kundi ang mga back-to-school items. Yes po, dahil less than a week na lamang
ay papasok na ang school year 2026 to 2027. At sa ating pag-iikot-ikot dito sa Divisoria, Manila, nakausap natin ang ilang mga tindero at ayon sa kanila ay mas okay ang bentahan ng mga school supplies ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw dahil parami na rin ang parami ang mga magulang at estudyante na bumibili ng kanilang mga kinakailangan para sa pasukan. At narito nga po ang presyo ng mga school supplies item na nakuha po natin mula dito sa Divisoria, Manila. Kasama na rin ang mga items na pananggalang natin sa tag-ulan. At unahin po natin ang pencil. Ang pencil po ay nagkakahalaga ng 10 piso ang bawat piraso. Ang pen naman po ay nagkakahalaga ng 10 piso din ang bawat piraso. At gayon din ang eraser, 10 piso din po yan bawat piraso. At sa pencil sharpener naman po, ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng 5 piso. Ang marker ay nagkakahalaga naman ng 12 pesos. Ang notebooks ay nagkakahalaga ng 120 to 150 per bundle. Ang folder po ay nagkakahalaga ng 15 pesos ang isang piraso. Ang plastic cover naman, ang isang rolyo niyan ay nagkakahalaga ng 12 pesos. Ang isang ream ng bond paper ay nasa 200 pesos. Ang pencil case naman po ay nagkakahalaga ng 50 to 60 pesos depende sa design at sa laki ng pencil case. Ang scissors naman po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang crayons naman po ay nagkakahalaga ng 35 pesos to 50 ang isang box. At ang yellow paper ay nagkakahalaga ng 50 pesos per pad. Ang grade 6 paper naman po ay nagkakahalaga ng 70 pesos per pad at ang mga index cards ay nagkakahalaga ng 50 pesos ang isang plastic. At para naman sa mga uniforms ng ating mga students, ang palda po ay nagkakahalaga ng 150 to 250 pesos depende sa size at sa laki. Ang pants naman po ay nagkakahalaga ng 200 to 280 pesos. Gayon din, depende na rin sa size at laki. Gayon din ang polo, 140 pesos to 290 pesos. Gayon din ang blouse, nasa 140 pesos to 290 pesos din po ang presyo po niyan. At ang socks naman po, ang medyas ay nagkakahalaga ng 3 for 50 pesos. Ang tatlong pares ng medyas ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Para naman sa backpack ay nagkakahalaga po yan ng 400 to 450 pesos. Depende sa laki. Ang shoes ay depende naman sa size at brand nito ay nasa 380 to 400 pesos. Ang kapote naman po na pananggalang natin sa tag-ulan ay nasa 250 pesos at ang bota ay nasa 250 to 400 pesos naman po ang pares. Ayan. At inaasahan din po ng mga tindero dito sa Divisoria na dadagsa pa ang mga mamimili para sa nalalapit na pasukan. At para po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po kay Sir Anthony, Justin, and Junjun. Kayo na rin po, baka makakadayo po kayo dito sa Divisoria at mapupuntahan niyo po itong Apple Arboleda School Supplies. Kayo na rin po, maraming salamat po sa ating mga mothers from Enzamora at sa ating pong market coordinator kay Sis Minda Sional. At sa lahat po ng security, vendors, and admin ng Divisoria, Manila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa inyong mga kasipagan. Balik po muna sa inyo, dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, live mula sa Divisoria Market sa Maynila. Weather News. At this time naman, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Ano rin natin ang update mula po sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Yung habagat o southwest monsoon ay patuloy pa rin na nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At yung low pressure area ay nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, nasa layong 490 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Itong low pressure area, base sa ating mga data, posibleng pumasok sa araw ng Huwebes at Biyernes at sa mga araw nun, nasa bandang west ng extreme northern Luzon. Yung southwest monsoon ay inaasam magtatagal nito o yung epekto ng southwest monsoon ay magtatagal sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na 4 na araw. At sa ating lalagay na panahon,
Itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa mga kababayan po natin sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, Bulacan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan. Ako tayo sa Visayas at Mindanao, maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan ngayong araw, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga localized thunderstorm, itong mga pagulan ng mga localized thunderstorm ay mararanasan sa bandang hapon o sa gabi. Dahil sa matagal o inaasahang pagtagal ang epekto ng southwest monsoon sa ating bansa, itong nakita po nating western section ng Central Luzon at Southern Luzon, ibig sabihin ito ay makakaranas po tayo ng ngayong araw ng tamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Ang mga lugar na iyon ay ang Metro Manila, kasama na rin ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac at Pangasinan. Sa araw ng Huwebes at Biyernes, dahil pa rin sa southwest monsoon, yung makikita concentrated po sa western section ng northern at central Luzon. Ang mga lugar na sa ilalim to ay Ilocos Region, Abra, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo dahil sa posibleng magdulot o dahil sa mga posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, dulot ng tamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kahapon, mataas po heat index sa Surigao City, Surigao del Norte na umabot ng 47 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. Ngayong araw, June 3, ay ang forecast nating heat index sa Metro Manila abot ng 38 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ay abot ng 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. Ngayong araw, wala pa tayong gale warning. Sabihin ay katamtaman hanggang sa Abanayan, hanggang sa katamtaman ang alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang araw sigat sa ganap na 5:26 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 6:23 ng hapon. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Alzar Aurelio. Maraming salamat. Magandang umaga po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 na nagsasabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Gusto ko lang batiin muna ng happy 79th birthday ang aking mother dear. Happy birthday, Nanay Mercedes. Birthday, Nanay Mercedes, 79. 79. Isang taon na lang. Apo, 80 na. Happy birthday. Ayan. At masaya na yan. At yan po mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules 3 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Bernard Dalis. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, yan, stop muna ako doon. Batiin ko sa yung mga kasama natin. Joanna, thank you kay Sarah. And of course, kay JC, okay, Rap, and then sa inyo pong lahat dyan. Lowell, hindi natin makakalimutan. Ian, Aljan, and Races, Josa, and Chotren. Kasama po ang UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy.
At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.